Tila nakarma ho ha. Ewan ko, nakarma ho ba itong si Remulla sa pagiging epal niya? Nadali siya eh, nadali. Mukhang binoykot siya ng Senado. At naku po, at nilumpo. Naka, bakit naman gano'n nilumpo? Binanatan po siya ni Marcoleta. Ha? Pero una nating tingnan, yung pagka di umano daw ay binoykot. Yan po ang usap-usapan ngayon. Binoykot daw siya ng mga senador. Actually, sabi naman ng mga senador, hindi, may lakad lang kami. Hindi, may ano lang, nagkataon lang meron lang kami lakad. Hindi, sige, may lakad na nga kayo. Hindi, yun ang kanilang sinasabi. Pero syempre, ayoko na lang magsalita. Oh, pero tingnan natin kung talaga bagang binoykot siya. At ang malupit pa dito mga kababayan, yung mga patotsada, mga banat ni Marcoleta. Naku, iba ka talaga Marcoleta, palakpakan si Marcoleta. Pero ang swerte mo Remulla, wala si Marcoleta doon. Kung hindi, nabendalo ka. Di ba? Sigurado yun, nabendalo ka. Eh kasi gusto niya yung bendalo ka eh. Di ba? Ewan ko ba kung anong meron dyan sa bendalo ka na yan eh. Pero sigurado kung nandyan si Marcoleta, naku po, lalo ang nangyari. Ha? Yung yabang mo, siguradong mawawala yan. Kasi itong si Remulla, kung makasagot, akala mo nasa kanto eh. Yung yabang baga, para bagang presidente, dinaig mo pa yung yabang na presidente. Sa bagay, wala nga naman yung presidente natin, mahinang nila lang. So, talagang dadaigin mo yung yabang niyan. Ha? Hindi kasi alam mo, diyan mo makikita eh. Pagkang leader, matikas, yung mga nasa baba niyan, ma-humble. Medyo, alam mo yun, pag matikas yung nasa pinuno. Nakakita ka ng mga gangster movie na yung leader nila ay matikas, tapos yung mga tao nila, mas mayabang pa dun sa pinuno. Hindi, di ba? Kasi nga, matikas. Pero, ngunit dapat subalit. Pag ang isang pinuno ay walang kwenta, mahinang nila lang, asahan mo lahat ng mga nasa paligid niya, napakayabang. Kasi nga, dun bumabawi ng lakas ang gobyerno, ika nga. Dun bumabawi ang lakas ng organisasyon. Yung leader, mahinang nila lang, so dun na lang sa mga tauhan niya, mga mayayabang. O parang gano'n na nangyayari dito kay Remulla eh. O, di ba? Saksakan ng yabang. Si Romualdez, saksakan din ng yabang. Ay, sus, Ginoo. Alam mo talaga napakahina ng nilalang nito ni Marcos. So ito, pakinggan mo natin itong usapan nitong mga idol natin dito sa Net 25. O, pasok ha, pasok. O, ito. Kaya ng itong mga cruise ship ay may kakayahan yung ating mga port para mag-dock sila. Marami kayo dyan sa Boracay. Ganon? Yan ang hindi pa yan. Forward pa natin. Mula sa ibang bansa. Kanya, di ba? Dito sa media, akala, binoykot si Ombudsman ng mga senador. Yung pala, ganun talaga ang sitwasyon, Sen. Hindi ganun na sitwasyon. Dapat talaga, marami naman. Kaya lang. Yan, isa lang. Oo nga. Di ba nyo nakita nung yung DOE? Kaming dalawa lang. Minsan may dumating na dalawa, tapos umalis din. Pagkatapos yung DOJ. Opo. Ganun din. Opo. Bali, marami yun eh. Mula nung Lunes eh. Lunes, Martes, Merkules, hanggang Huwebes. Parang dalawa nga lang po kayo ng chairmanship. Kanina pupunta sana ako, kaya lang ang dami kong meeting sa umaga. Sana sabi ni Ombudsman, ay salamat, wala. Pero kapag ano ba ang sitwasyon dyan, sir? Kapag ganyan, budget briefing lang, hindi pa naman talaga yun yung final na budget ng isang ahensya. Briefing lang, kasi kinakailangan tanungin mo sila, bakit ganito yung budget ninyo? Bakit ito? Okay. 6 billion yata yung budget na hinihingi na Ombudsman. Well, Yan mabuti wala ako dahil kung siguro nandyan ako, marami akong may tatanong sa kanila. Naka po, yari kayo. ina-expect nga nila, sir, nandun kayo kasi nung mga nakaraan Ang in-expect kong nandyan, si Senador Joel. Ayaw, sana. Di ba napabalita na mukhang si Ombudsman Boying ay pupunta sa Senado may daladalang sulat. para sa ganun ay iabot yata yung sulat na kung saan ay pinatatanggal si Senador Joel bilang senador. Opo. Yan ang nakita ko. So, in-expect ko na si
Senador Joel, nandun. Ay siguro, napansin niya, hindi wala na dapat ipakipagtalo kasi mukhang hindi na ata itutuloy ni Ombudsman Boying ang sulat dahil sa napatunayan na palang na-discovering dismissed na pala Yung kaso. ang kaso 2019 pa, yung kasong kinaharap ni Senador Joel Villanueva, Sen. Ano ha? Parang nabigla pa si Ombudsman Boying na na-reverse pala. Kasi Nakakapagtaka naman yan. Bakit? Hindi mo ba tiningnan muna bago ka nagpasya Ayun na nga. na gumawa ng isang hakbang para, yung hakbang na yun, tatanggalin mo ang isang Totoo. ang isang senador. Hindi mo ba pinag-aralang mabuti yun? dapat nga nag-due Hindi ka man diligence lang- pa lang siya, di ba? Hindi lang. Pati ba yung mga kasama niya, hindi niya tinanong? Oo, yung tinanong niya, hindi rin alam ng mga kasama. Malamang po. Ang problema Sen, may nilabas na clearance September 9, 2025 Ombudsman na wala na nung kaso doon, na pending. Ako ang sinisisi. Iba naman yung clearance. Iba yung pinag-uusapan yung kay Senador Joel. Kay Senador Joel, panahon pa ni Conchita Carpio Morales. panahon pa ng predecessor ni Martires. Ombudsman Martires. Yes. Opo. 2016 yun, napagkamalan yatang nagkasala si Senador Joel kasi pinagbasihan isang communication na parang 10 million nata ng Opo. kanyang PIDAP ay pinagamit sa mga Napoles. Yes. Ano? Opo. Ang problema, yung ginamit na ito, base lang sa mga accounts na nababasa ko. Opo. Letterhead. Yung letterhead na ginamit ay Buhay Party List. Opo. Samantalang si Senador Joel ay Sa Sibak. Sibak, opo. At pagkatapos, yung pirma niya yata doon na nag-endorse nga ng project, kinuwestiyon niya sa NBI. Tama po. Napatunayan naman na hindi niya pirma yon. Pineki daw pala. So ito naman kasi, 2016 pa yung order ni Ombudsman Morales. Conchita po yan. Conchita Morales. Oo. Ano ba? Tama po, Conchita Carpio Morales. Conchita Carpio Morales. Yes po. 2016 pa yon. Yes. Oho. Kaso, nakapag-motion for reconsideration si Senator Joel. Opo. Hanggang sa mag-retire naman yung isa at napalitan siya ng bagong ombudsman. Oho. So 2019, nung mapagpasyahan, na ni-reverse pala yung naunang order ni Conchita Morales. Yes, Conchita Carpio Morales. Oho. Ang pinagbasihan nga yung hindi niya pirma yon at mali yung letterhead. Opo. Sa makatwid, napalitan yung desisyon. Yes. Okay, nung makita siguro gano'n, hindi na siya tumuloy sa Senado. Hindi ba? Kasi daw, meron pa rin Meron siya sinasabi. ginawa daw po yung pasikreto Secret decision daw po yun sabi naman ni Ombudsman na Uncle Sam Martires, paano secret nandun nga sa System. system nila na isang click mo lang, makikita mo na dismissed na pala. Tsaka makikita mo. CCMS. CCMS. Yan, opo. Di ba? Yes po. Oo. Naka-computerize pala naman niya na mukhang nagkulang lang sa pag-due diligence nga. Parang case category management system. Yeah. Nako, yan ang nga yung sinasabi natin Meron naman doon, kulang lang sa research. Na isang pindot lang pala dyan, makikita pala lahat Nasa ng kaso. system yun At saka, alam mo, ang batayan ng hindi yung publicity. Opo. Kung hindi yung recording. Oho. So ang tanong mo, na-record ba? Okay. Record na record. Nasa Mali naman kayo dyan, Senator Marcoleta. Para sa administrasyon na ito, lalong-lalo na sa administrasyon ni Remulla, kailangan epal ka everyday of your life. Kailangan araw-araw mag-appear ka sa media. Yan ang basihan kung meron kang ginagawa o hindi. Mali kayo dyan, Senator Marcoleta. I beg to disagree. Sa administrasyon na ito, pag hindi ka epal, wala kang premyo. Wala kang acknowledgement. Kailangan talaga magbida-bida ka. Katulad ni Claire Castro o katulad nito ni Remulla. Kailangan may ganun. Pag wala kang bilang. Ganun yun CMS Oho. Hindi naman hindi pinabli, sikreto na. Meron man kasi taong ayaw naman magpapublish. Halimbawa, si Joel, sinabi niya, total, nanalo naman siya. Nagpakatahimik na lang. Tahimik na lang, oo. Si Ombudsman Martires naman, tahimik naman yung tao na yun. Wala namang gusto magtanong sa kanya, siguro naman. Nagawa ko na yung tungkulin ko. Sabi niya ko, ba't na ako magsasalita? Hindi kagaya ng predecessor niya na babae. Ayan, yung daldal ng daldal yun Naka! sinundan mo ng bago ngayon. Daldal din ng daldal. Patay tayo dyan. Dapat ipagbawal sa batas yan yung daldal ng daldal, no? Paano kaya gagawin yun, ano?
gusto rin mong O, magpa-media. akala Baka nila akala- yung kadadaldal mo at saka yung kaka-interview mo sa media, yun ang nagbibigay ng puwersa o efficacy doon sa desisyon. Hindi po yun. Sukat na ang desisyon po ay dumaan sa proseso at na-record ng tama. At Opo. tinignan ng record. Pinindot mong ganyan, nandun talaga. O, tapos na yun. Walang sikreto doon. Paano kung nandun ako? Nagtalo na naman kami ron. Sayang! Sayang! Dapat na doon kayo para nagtalo kayo. Hindi kasi totoo naman di ba? Totoo naman, hindi dapat ganun. Yung bida-bida ka. Hindi dapat yung porket hindi mo nakita, sinikreto sa'yo. Tanginang niyan, pati Malacanang ngayon, nagdududa daw. Hayop yan, oo. Hayop talaga. Papakita ko sa inyo maya-maya. Unya-unya, easy. Nga po. Kasi tinatanong niyo yung kaharap ng media. Okay ba? Alam niyo ba na na-dismiss? Ay, mga batang media ata hindi rin po namin alam Oo, na na-dismiss pala yung kaso. Yun talaga. Kaya requirement po ba yung nalaman ng media? Hindi nga. Tangina ninyong media. Requirement ba yun na ipaalam sa inyo? Pambira kayo. Kung hindi nyo alam, kasalanan nyo yan. Alamin ninyo, di ba? Kasi ang problema sa inyo, gusto nyo spoon feed lahat Di ba? At saka una-una, sabi nga, mga baka-batang media pa yung mga nandyan. Kasi Hindi nga. tayo, nalaman natin yan Ina-announce natin yan dito. Di ba? Ilang beses na in-announce din ni Villanueva yan. Hindi ko maintindihan, di alam ng iba.